Ngunit alam niyang walang tutulong. Sila ang nagkulong sa kanya. Humarap siya. Si Lyra ay dahan-dahang tumatayo, isang masamang ngiti ang muling nabubuo sa kanyang mga labi. May mga piraso ng basag na porselana sa kanyang buhok, ngunit tila hindi man lang siya nasugatan. Walang saysayan, Gina. Walang aalis sa bahay na ito ngayong gabi. Anlian. Sa labas ng pinto, narinig ni Gina ang mga yabag. Mabilis. Marami. Papalapit. Ito na ang katapusan. Ngunit bigla, isang kalansing ang narinig niya mula sa doorknob at sa kanyang pagkamangha. Dahan-dahan itong umikot. Bumukas ang pinto. Nakatayo sa labas si Troy. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagdurusa at pagsisisi. Maputla siya at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi kayang tumulo. Takbo! Halos hindi marinig na bulong nito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gina. Nilagpasan niya si Troy at tumakbo sa madilim na pasilyo sa kanyang likuran. Narinig niya ang galit na sigaw ni Lyra at ang boses ni Troy na sumasagot. Hindi na niya naintindihan. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng kanyang dibdib at ang sigaw ng kanyang mga paa sa makintab na sahig na kahoy. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang marating ang tulay. Ngunit ang mansyon ay isang labirinto. Bawat pasilyo ay tila may dalang panganib. Mula sa mga silid, naririnig niya ang mga kaluskos, mga boses na naguutos. Doon, sa kabila! Huwag ninyong pakakawalan. Ang boses ni Marco puno ng kasabikan. Kaliwa, kanan, diretso. Hindi na alam ni Gina kung saan siya pupunta. Narating niya ang malaking hagdanan na patungo sa unang palapag. Dahan-dahan siyang bumaba, ngunit sa kalagitnaan nakita niya ang mga anino sa ibaba. Hinihintay siya. Mabilis siyang umakyat pabalik at tumakbo sa kabilang pasilyo. Isang dead end. Isang malaking bintana lang ang nasa dulo. Tiningnan niya ito. Masyadong mataas. Mamamatay siya kung tatalon siya. Wala na. Ito na ang katapusan. Napaluhod siya, hinahabol ang kanyang hininga. Ang mga yabag ay papalapit na mula sa magkabilang dulo ng pasilyo. Nasukol na siya. Isang kamay ang biglang humila sa kanya mula sa anino. Napasigaw si Gina, ngunit isang kamay ang mabilis na tumakip sa kanyang bibig. Ang humila sa kanya ay isang binatang tahimik. May malalaking matang puno ng pag-aalala. Ang binatang laging kasama ni Aling Sela. Ang binatang pipi, si Raniel. Itinuro ni Raniel ang isang maliit na pinto sa pader na halos hindi makita dahil natatakpan ng isang lumang tapestry ang pinto para sa mga katulong. Binuksan niya ito ng walang ingay. Sa loob ay isang makitid at madilim na hagdanan pababa. Hinila siya ni Raniel papasok at maingat na isinara ang pinto sa kanilang likuran. Segundo lang bago dumating ang mga humahabol sa kanila. Madilim at masikip sa loob, amoy alikabok at nabubulok na kahoy. Dahan-dahan silang bumaba. Ang tanging gabay ay ang kaunting liwanag ng buwan na sumisilip mula sa maliliit na siwang. Nang marating nila ang ibaba, nasa kusina sila. Tahimik at walang tao. Itinuro ni Raniel ang pinto sa likod. Ang daan palabas, ang daan patungo sa kalayaan. Ngunit bago pa sila makalabas, hinarang sila ni Troy na tila naghihintay na sa kanila. Wag, pakiusap nito, ang boses ay basag. Huwag kayong lalabas. Tumabi ka, Troy, sigaw ni Gina. Hindi ninyo naiintindihan.
Desperadong sabi ni Troy. Ang buong baryo ay naghihintay. Sila'y nagugutom. Huwag kang umalis sa San Josebio. Papatayin ka nila sa labas. Ngunit bago pa may makakilos, si Raniel ay mabilis na dumampot ng isang mabigat na kawali at walang pag-aalinlangang ipinalo ito sa ulo ni Troy. Bumagsak si Troy sa sahig, walang malay. Tumingin si Raniel kay Gina, ang mga mata ay nagsasabing, wala na tayong oras. Tumakbo sila palabas sa gabi. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang takot na nag-aapoy sa loob ni Gina. Sa kanilang paligid, mula sa mga bahay-bahay, naririnig niya ang mga tunog. Mga tunog na hindi pang tao. Ungol, sitsit. Sa kapilya, naintindihan bigla ni Gina. Doon sila dinadala ni Raniel. Ang tanging lugar na maaaring ligtas. Natanaw na nila ang lumang kapilya sa di kalayuan, ilang metro na lang. Ngunit ang mga anino mula sa buong baryo ay gumagalaw na rin, papalapit sa kanila. Itinulak ni Raniel ang mabigat na pinto ng kapilya. Pumasok sila at mabilis itong isinara. Narinig ni Gina ang malakas na lagapak ng bakal na trangka na ibinagsak ni Raniel sa lugar. Nakahinga sila ng maluwag. Sa isang saglit, dahil sa labas, nagsimula na ang kalampagan, ang pagkalmot sa kahoy, ang mga ungol na puno ng gutom at galit. Ang dating tahimik na kapilya ay naging isang munting isla sa gitna ng isang karagatan ng mga nagngangalit na halimaw. Ang ingay sa labas ay nakabibingi, isang symphony ng lagim. Ang kalampag sa makapal na pinto ng kapilya ay parang tibok ng puso ng isang dambuhala. Ang mga kuko ay kumakaluskos sa mga bintanang salamin, gumagawa ng mga gasgas na tila sigaw, at ang mga ungol ay hindi na tunog ng tao, kundi tunog ng purong pagkagutom. Napasandal si Gina sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Umahabol siya sa kanyang hininga. Sa tabi niya, si Raniel ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga mata ay matamang nakabantay sa pinto. Ang katawan ay handa sa anumang mangyayari. Mula sa isang madilim na sulok, malapit sa altar, isang anino ang gumalaw. Narito na kayo, ang boses ni Aling Sela. Lumabas siya mula sa likod ng isang confession box. May daladalang isang lumang lampara. Ang liwanag nito ay nagpinta ng mahahaba at gumagalaw na anino sa loob ng kapilya. Ginagawa itong mas nakakatakot. Aling Sela, bulong ni Gina, ang boses ay nanginginig. Ano sila? Ano ang mga yun sa labas? Ang mga mata ng matanda ay puno ng kalungkutan at pagod, tila pasan niya ang bigat ng kasaysayan ng buong baryo. Lumapit siya kay Gina, ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit tiyak. Ang tawag sa kanila sa mga lumang kwento ay aswang, mahinang sabi ni Aling Sela. Ngunit hindi sila ang mga halimaw na lumilipad na may hati sa katawan. Ang sumpa ng San Josebio ay mas malalim, mas sinauna. Intan, naupo ang matanda sa isang bangko, at sa unang pagkakataon, nakita ni Gina ang tunay na edad at kapaguran sa kanyang mukha. Ikinuwento niya ang lahat, ang kasakiman ng unang Di Alva, ang pagpaslang sa babaylan, ang sumpang nagtali sa kanilang lahi sa lupain, isang sumpa ng mahabang buhay na pinapatakbo ng uhaw sa dugo. Hindi sila namamatay, patuloy ni Aling Sela, ngunit hindi rin sila tunay na buhay. Sila'y mga bilanggo ng kasalanan ng kanilang ninuno. Ang Flor de Luna, ito ang nagpapanatili sa sumpa, at bawat henerasyon kailangan nila ng bagong dugo mula sa labas para palakasin ang kanilang lahi at
pawiin ang uhaw ng lupa. Si Mang Jun! Naibulong ni Gina. Tumango si Aling Sela. Isang handog para sa papalapit na ritual. At ako, ikaw ang pinakamahalaga, sabi ng matanda. Tinitigan si Gina ng diretso sa mata. Isang dalisay na espiritu, sabi nila. Isang taong may malakas na koneksyon sa isa sa kanila. Ang iyong dugo, Gina, ang siyang magiging selyo sa pagbabagong anyo ni Lyra at magbibigay ng lakas sa kanila para sa susunod na 50 taon. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inakala. Hindi lang siya isang biktima, siya ang susi sa lahat. Pero bakit? Tanong ni Gina, ang boses ay puno ng pait. Bakit ako tinutulungan ninyo? Bakit hindi na lang ninyo ako hinayaan? Tumingin si Aling Sela kay Raniel na nakatayo pa ring malapit sa pinto. May pagmamahal at pighati sa mga mata ng matanda. Dahil pagod na ako, sagot ni Aling Sela. Ang pamilya ko ang orihinal na tagapag-alaga ng lupang ito bago pa man dumating ang mga De Alva. Ang aming lahi ang inatasan na bantayan ang balanse. Ngunit nabigo kami. Ngayon, kami na lang ng apo ko ang natitira. Ang lahat ng iba pa, sila'y naging bahagi na rin ng sumpa. Pinili nilang makiisa sa mga De Alva kapalit ng mahabang buhay. Una, isang malakas na kalabog sa pinto ang nagpatigil sa kanilang usapan. Isang malaking bitak ang lumitaw sa matandang kahoy. Hindi na ito magtatagal. Wala na bang paraan? Desperadong tanong ni Gina. Wala na bang pag-asa? Ang mga mata ni Aling Sela ay muling bumaling sa kanya. May kakaibang kislap sa mga ito. Laging may pag-asa, hiha. Ngunit hindi ito nakasalalay sa lakas, kundi sa pananampalataya. Naguguluhan si Gina. Anong pananampalataya? Paanong lalabanan ng dasal ang mga nilalang na yan? Siya, na laging naniniwala sa kung ano lang ang nakikita ng kanyang mga mata at nahahawakan ng kanyang mga kamay. Hindi sumagot si Aling Sela. Sa halip, ang tanong nito ay, nasaan ang kwintas na bigay sa iyo ng iyong lola? Natigilan si Gina. Automatiko, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang leeg. Doon, sa ilalim ng kanyang damit, nakasabit ang isang simple at lumang rosaryo na gawa sa kahoy. Ang krus nito ay medyo pudpud na dahil sa katagalan. Pamana ito ng kanyang lola, isang debotong Katoliko. Palagi niya itong suot bilang alaala, hindi bilang simbolo ng pananampalataya. Paano niyo nalaman? Nakita ko ang liwanag nito sa iyo mula pa noong una kang dumating. Sagot ng matanda. Ang mga bagay na binasbasan ng tunay at dalisay na debosyon ay may sariling ilaw na tanging mga tulad ko lang ang nakakakita. Iyan ang tanging sandata na maaaring makasugat sa kanila. Ang pananampalataya ay lason sa isang sumpa. Inilabas ni Gina ang rosaryo sa liwanag ng lampara. Tila isa lang itong ordinaryong piraso ng kahoy. Hindi sapat ang pagsuot lang nito. Sabi ni Aling Sela, lumalapit. Kailangang gisingin ang kapangyarihan nito. At upang basbasan ito ng lubos, kailangan natin ng dalawang bagay. Huminto ang matanda, tinitigan ang rosaryo sa palad ni Gina. Dugo ng isang taong may dalisay na pananampalataya at isang handog. Dugo at isang handog. Ang mga salita ni Aling Sela ay umalingaw-ngaw sa loob ng kapilya, mas malakas pa kaysa sa mga kalabog at ungol mula sa labas. Tinitigan ni Gina ang rosaryo sa kanyang palad. Isang ordinaryong bagay.
isang piraso ng kahoy at sinulid. Ngayon, sinasabi sa kanya na ito ang kanyang tanging sandata at kailangan ito ng dugo. Kaninong dugo? Nanginginig na tanong ni Gina. Anong handog? Bumagsak ang isang malaking piraso ng kahoy mula sa pinto. Nagulat si Raniel, ngunit hindi natinag. Mabilis siyang kumuha ng isang mabigat na bangko at isinandal ito sa pinto para patibayin. Ang dugo ay dapat magmula sa isang taong may wagas na pananampalataya. Sagot ni Aling Sela, ang tingin ay hindi inaalis kay Gina. Ang handog ay ang pagsuko ng sarili para sa iba. May lungkot sa boses ng matanda, isang lungkot na tila matagal na nitong kinikimkim. Hindi na nagtanong pa si Gina. May kung anong nagsasabi sa kanya na mas mabuting hindi na muna malaman ang buong kasagutan. Wala na tayong oras. Sabi ni Aling Sela, ang boses ay nagbago, naging mas matatag at puno ng awtoridad. Raniel, ang asin. Walang imik na tumango si Raniel. Mula sa isang supot sa kanyang baywang, kumuha siya ng maliliit na sako ng asin na inihanda ng kanyang lola. Mabilis at episyente siyang kumilos. Nilagyan niya ng manipis na linya ng asin ang paanan ng lahat ng bintana at ng pinto. Sa bawat pagdampi ng asin sa sahig at pasimano, tila may isang hindi nakikitang enerhiya ang kumikislap. Sa labas, ang mga ungol ay nagiging mas galit, mas desperado, na parabang nasasaktan sila sa ginagawa nito. Ikaw naman, Hija, baling ni Aling Sela kay Gina. Hawakan mo ang rosaryo, ipikit mo ang iyong mga mata. Sumunod si Gina. Ang kahoy ng rosaryo ay malamig sa kanyang nanginginig na palad. Kalimutan mo ang mga dasal na isinaulo mo sa simbahan, utos ng matanda. Ang mga salita ay walang kapangyarihan kung ang puso ay walang laman. Ang pananampalataya ay hindi isang tula. Ito ay isang sigaw sa gitna ng kadiliman. Pumikit si Gina. Sa una, wala siyang makita kundi ang dilim. Wala siyang maramdaman kundi ang takot. Paano siya mananalangin? Kanino? Sa isang Diyos na matagal na niyang kinalimutan, na tila kinalimutan na rin siya. Isipin mo kung ano ang ipinaglalaban mo. Bulong ni Aling Sela na tila nababasa ang kanyang isip. Hindi ang mga bagay na kinatatakutan mo, kundi ang mga bagay na ayaw mong mawala. Huminga ng malalim si Gina. Inalis niya sa isip niya ang mga pulang mata ni Lira, ang mga pangil, ang mga anino. Sa halip, inisip niya ang mukha ng kanyang ina sa Maynila na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Inisip niya ang init ng araw sa kanyang balat, isang bagay na hindi na niya alam kung mararamdaman pa niyang muli. Inisip niya ang kanyang lola, ang mga kamay nitong kulubot ngunit laging mainit habang itinuturo sa kanya ang rosaryo. Ito ang iyong kalasag, apo, sabi nito noon. Hindi laban sa mga halimaw na may sungay, kundi laban sa kawalan ng pag-asa. Kawalan ang pag-asa. Iyon ang tunay na kalaban. Piniga niya ang rosaryo sa kanyang kamay. Ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang pangangatwiran, ang kanyang lohika, lahat ng iyon ay walang silbi ngayon. Ang tanging mayroon siya ay ang desperadong pagnanais na makita ang sikat ng araw bukas. Tulungan mo ako, bulong niya. Hindi alam kung kanino, kahit sino, tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Hindi ito isang dasal. Isa itong pagsusumamo. Isang pagsuko. Ang pag-amin na hindi niya kaya ng mag-isa. At doon, may naramdaman siyang nagbago. Ang rosaryo sa kanyang kamay,
Ang dating malamig na kahoy ay nagsimulang uminit. Isang banayad na init sa simula na unti-unting lumalakas hanggang sa ito'y naging parang isang baga na hindi nakakapaso. Tila may enerhiyang dumadaloy mula sa kanyang puso, pababa sa kanyang braso at pumapasok sa rosaryo. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Isang mahinang puting liwanag ang nanggagaling sa rosaryo. Hindi ito nakakasilaw, ngunit sa dilim ng kapilya, ito ay kasing liwanag ng isang bituin. Napangiti si Aling Sela, isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, nagsisimula na. Ang pag-asa ay nagsimulang sumibol sa dibdib ni Gina at isang maliit, nanginginig na pag-asa. Marahil at marahil may laban sila. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagong tunog ang bumasag sa gabi. Isang tunog na mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa mga ungol at kalampag. Ding, dong, ding, dong. Ang tunog ng kampana ng simbahan mula sa itaas ng kapilya. Mabagal, sinusukat. Isang tunog na dapat sana ay masaya. Ngunit sa gabing iyon, hindi ito tunog ng kasal. Ito ay tunog ng isang ritual, isang panawagan, isang hudyat na ang seremonya ng pag-aalay ay nagsisimula na. Ding, dong. Ang bawat tunog ng kampana ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Gina at hudyat na iyon. Ang kanilang oras sa loob ng kapilya ay paubos na. Tumingin siya kay Aling Sela. Ang tanong ay malinaw sa kanyang mga mata. Tumango ang matanda. Ang mukha ay seryoso. Kailangan nilang tapusin ang ritual bago sumikat ang araw at ikaw ang kulang na sangkap. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila nakukuha. Anong gagawin natin? Tanong ni Gina, ang boses ay halos pabulong. Maghihintay na lang ba tayo dito? Umiling si Aling Sela. Hindi. Kung mananatili tayo rito, tayo ay magiging mga tupa na naghihintay sa kanilang katayan. Kailangan nating salubungin ang lobo. Tumingin siya sa rosaryo sa kamay ni Gina na patuloy pa rin nagliliwanag. Kailangan nating itigil ang ritual. Kailangan nating puntahan ang puso ng kadiliman ang mansyon. Ang ideya ay nakakabaliw. Ang bumalik sa lugar na pinagtakasan niya lang kanina, ngunit alam ni Gina na tama ang matanda. Ang pagtatago ay pagpapaliban lang sa hindi maiiwasan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng kapilya ay sumabog paloob. Isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong gusali. Ang makapal na kahoy ay nagkapira-piraso. Ang bangkong nakaharang ay tumilapon na parang isang laruan. Sa nabuksang pinto, nakatayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, nagpapakita ng mga ngiping mas matulis kaysa karaniwan. Sa likuran niya, ang mga anino ng iba pang mga taga-baryo ay gumagalaw. Ang kanilang mga anyo ay bahagyang nababago sa dilim, mas mahahabang kuko, mas malalim na mga mata. Tapos na ang pagtatago, mahal na bisita. Ungol ni Marco, isang mapanuksong ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Si Raniel ang unang kumilos. Mabilis siyang dumampot ng isang mahabang lalagyan ng kandila na gawa sa bakal at isinalag ito na parang isang espada. Si Aling Sela naman ay nagsimulang bumigkas ng mga salitang Latin. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. "Gina! Ang rosaryo!" Sigaw ng matanda. Itinaas ni Gina ang kwintas, hinawakan ng krus na tila ito ang kanyang anchor sa gitna ng isang bagyo.
Ang liwanag nito ay biglang tumindi. Sumugod si Marco, ngunit sa pagtapak niya sa linya ng asin na ginawa ni Raniel, tila siya napaso. Isang itim na usok ang lumabas mula sa kanyang mga paa. Napasigaw siya sa sakit at galit. Ang asin, nakakapagpabagal ito sa kanila. Ngunit hindi nito kayang pigilan sila ng matagal. Ang ibang mga taga-baryo ay nagsimulang pumasok, umiiwas sa asin, gumagapang sa mga pader at sa sahig na parang mga gagamba. Ang kapilya ay naging isang battlefield. Si Raniel ay nakikipaglaban ng buong tapang. Ang bawat palo ng kanyang bakal na panangga ay nagpapalipad sa mga sumusugod, ngunit napakarami nila. Si Aling Sela ay patuloy sa kanyang pagdarasal. Ang kanyang mga salita ay tila isang hindi nakikitang pader na nagbibigay sa kanila ng kaunting espasyo. Isang matandang babae na kaninang umaga lang ay nakita ni Gina na nagwawalis sa bakuran ang biglang tumalon sa kanya. Ang mga kuko nito ay mahahaba at matutulis na parang mga patalim. Sa sobrang takot, iwinasiwas ni Gina ang rosaryo. Ang krus ay dumampi sa braso ng babae. Isang nakakapasong tunog ang narinig. Ang babae ay sumigaw sa sakit at ang bahagi ng kanyang balat na nadikitan ng krus ay umusok at nangitim na parabang ito'y sinunog ng mainit na bakal. Napaatras ang babae. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkamuhi. Gumagana. Totoo ngang gumagana. "Puntahan ninyo ang mansyon," sigaw ni Aling Sela. "Ako na ang bahala rito. Raniel, samahan mo siya." Ngunit si Raniel ay napapalibutan na. Nakita ni Marco ang kanyang pagkakataon. Umiiwas sa labanan, mabilis siyang gumalaw sa gilid at sinugod si Gina. Masyadong mabilis. Hindi nakaiwas si Gina. Ang lakas ni Marco ay hindi pang tao. Isang kamay nito ang humablot sa kanyang buhok, habang ang isa ay pumilipit sa kanyang braso, pinipilit na mabitawan ang nagliliwanag na rosaryo. "Akala mo matatakasan mo kami?" Ungol ni Marco sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay amoy lupa at nabubulok na laman. "Ikaw ang susi, Gina. Ang dugo mo ang magbibigay sa amin ng panibagong lakas." Uy! Nagpumigla si Gina. Sinipa ito, kinagat, ngunit parang bakal ang mga braso nito. Pinilit niyang idikit ang rosaryo sa mukha ni Marco, ngunit masyado itong malakas. Dahan-dahan, ang kanyang mga daliri ay bumibitaw. Ang liwanag ay nagsisimulang manghina. "Marco, bitiwan mo siya." Isang sigaw ang bumasag sa kaguluhan. Si Troy. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang gilid ng kanyang ulo ay may dugo mula sa pagkakapalo ni Raniel. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at desperasyon. Hindi siya mukhang halimaw gaya ng iba. Mukha siyang isang taong pinahihirapan. "Huwag kang makialam, kuya!" Sigaw pabalik ni Marco. "Ito ang kailangan ng ating lahi. Ito ang utos ni Mama." "Mali ito!" sigaw ni Troy. Tumingin siya kay Gina. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kapatawaran. "Hindi dapat siya madamay dito. Kasalanan natin ito. Hindi niya." Tumawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. Uli na para dyan, kuya. Bahagi ka na nito. Bahagi na tayong lahat nito." Anlat. Muling binaling ni Marco ang kanyang atensyon kay Gina. Handa ng kaladkarin ito palabas. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago kay Troy. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang matigas na determinasyon. Isang desisyon ang nabuo sa gitna ng kaguluhan. Sa isang bilis na hindi inaasahan, sumugod si Troy.
Ngunit hindi si Gina ang kanyang tinungo, kundi si Marco. Ibinangga niya ang kanyang sariling kapatid, palayo kay Gina. Ang impact ay nagpatalsik sa dalawa patungo sa isang pader na bato. Nabitawan ni Marco si Gina. Bumagsak si Gina sa sahig, mabilis na niyakap ang rosaryo sa kanyang dibdib. "Anong ginagawa mo?" Umuungal na sigaw ni Marco habang sinusubukan niyang itulak si Troy. "Ang tama," sagot ni Troy. Ang boses ay puno ng pait. Hinawakan niya ng mahigpit si Marco. Hindi ito pinakakawalan. "Patawarin mo ako, Gina." Mula sa likuran ni Troy, isa sa mga aswang, isang matangkad at payat na lalaki ang sumugod. Ang mga kuko nito ay handa ng bumaon. "Troy, Massachusetts, G-ingat ka!" sigaw ni Gina. Ngunit huli na. Lumingon si Troy, ngunit hindi para umiwas, kundi para harapin ito. Ang mga kuko ay bumaon ng malalim sa dibdib ni Troy. Isang matinis na tunog ng napunit na laman ang narinig. Napanganga si Troy. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig. Ang aswang na sumaksak sa kanya ay tila nagulat din. Hindi inaasahan na si Troy ang tatanggapin ito. Ginamit ni Marco ang pagkakataon para makawala. Napaatras siya. Ang mukha ay puno ng gulat at galit sa ginawa ng kapatid. Dahan-dahang bumagsak si Troy sa sahig. Sa paanan mismo ni Gina ang kanyang mga mata, na nagsisimula ng mawala ng buhay, ay nakatitig sa kanya. "Patawad," bulong niya habang isang huling hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang pulang liwanag sa kanyang mga mata ay dahan-dahang namatay at siya ay naging isang ordinaryong tao muli, naliligo sa sarili niyang dugo. Ang buong kapilya ay natahimik. Maging ang mga aswang ay tila natigilan sa nangyari. Ang katahimikang iyon ang ginamit na pagkakataon ni Raniel. Nakawala mula sa mga pumapalibot sa kanya, mabilis niyang hinila si Gina patayo. "Takbo na!" sigaw ni Aling Sela mula sa altar. Ang pagkamatay ni Troy ang naging hudyat, hindi ng paghinto, kundi ng mas matinding galit. Ang mga mata ni Marco ay nag-aapoy na ngayon sa paghihiganti. "Patayin sila!" umuungal nitong sigaw. Hinila ni Raniel si Gina palabas ng kapilya. Tumakbo sila sa gitna ng gabi. Sa kanilang likuran, ang buong puwersa ng San Eusebio ay humahabol, isang alon ng kadiliman na uhaw sa dugo at paghihiganti. Ang kanilang destinasyon, ang puso ng halimaw, ang mansyon ng mga De Alva. Ang takbo mula sa kapilya patungo sa mansyon ay isang malabong panaginip ng takot. Ang mga anino sa kanilang paligid ay tila may buhay. Bawat puno ay tila isang nag-aabang na halimaw. Ang mga ungol at sitsit ng mga humahabol sa kanila ay papalapit ng papalapit. Kung hindi dahil kay Raniel, nakabisado ang bawat liko at eskinita ng baryo, matagal na sana silang nahuli. "Dito!" senyas ni Raniel gamit ang kamay, itinuturo ang isang sirang bakod sa likod ng hardin ng Flor de Luna. Pumasok sila. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay mas masangsang ngayon. Tila amoy ng kamatayan at nabubulok na tamis. Ang mga puting talulot ay tila kumikinang sa ilalim ng buwan. Uhaw na naghihintay sa kanilang iaalay na dugo. Dinala sila ni Raniel sa pinto ng kusina kung saan sila unang tumakas. Nakabukas ito, tila isang paanyaya, isang bitag. "Wala na tayong pagpipilian," hiningal ni Gina. Pumasok sila.
Ang mansyon ay kakaibang tahimik. Wala ang mga alagad. Tila ang lahat ay nasa labas. Hinahabol sila. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot. Itinuro ni Raniel ang daan pataas, patungo sa puso ng bahay. Habang umaakyat sila sa grandiosong hagdanan, naririnig nila ito, isang mahinang pag-awit. Isang kanta na walang liriko, tanging isang malungkot at nakakakilabot na himig. Nagmumula ito sa malaking bulwagan sa dulo ng pasilyo. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas at isang mapulang liwanag ang sumisilip mula sa loob. Dahan-dahan silang lumapit. Sumilip si Gina. Ang buong bulwagan ay napapalibutan ng daan-daang kandilang pula sa gitna. Sa isang altar na gawa sa itim na marmol, nakatayo si Lyra. Hindi na niya suot ang kanyang wedding gown. Sa halip, isang mahabang bestidang itim ang kanyang suot. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang balat ay tila mas maputla kaysa dati. Siya ang umaawit. Ang mga mata ay nakapikit na parabang nasa isang panaginip. Sa tabi niya nakatayo si Senyora Isabela. Ang mukha ay kalmado na parang isang reyna na nagmamasid sa kanyang koronasyon. Nariyan na pala ang ating handog, sabi ni Senyora Isabela. Hindi man lang lumilingon, tila naramdaman niya ang kanilang presensya. Pumasok kayo. Hinihintay na namin kayo. Walang saysay ang pagtatago. Itinulak ni Gina ang pinto at pumasok. Kasunod, si Raniel. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay nagliliwanag ng mas matindi ngayon na tila nararamdaman nito ang konsentrasyon ng kasamaan sa silid. Idinilat ni Lyra ang kanyang mga mata. Pula, dalawang nagliliyab na hukay patungo sa impyerno. Ngunit sa ilalim ng pula may nakita si Gina isang kislap ng dating Lyra, isang bilanggo sa loob ng sarili nitong katawan. Namatay si Troy. Mariing sabi ni Gina, sinusubukan ang huling pagkakataon na abutin ang kaibigan. Isinakripisyo niya ang sarili niya para sa akin. Isang emosyon ang dumaan sa mukha ni Lyra. Saglit lang, isang kislap ng sakit. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng malamig na kawalan. Ang mahihina ay dapat magbigay daan sa malalakas, sagot ni Lyra. Ang boses ay mas malalim na ngayon. Hindi iyan ang kaibigan ko. Umiling si Gina, luha ang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kaibigan mo ay matagal nang patay, sagot ni Lyra. Tama na ang satsat, sabi ni Senyora Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Raniel. Ikaw, supling ng mga traidor, dapat ay matagal ka nang isinama sa lupa. Sa isang senyas mula sa senyora, dalawang malalaking anino ang lumabas mula sa likod ng altar. Sila ang mga pinagkakatiwalaang alagad ng matriarka. Mabilis silang sumugod kay Raniel. Nagsimula ang isang marahas na labanan. Si Raniel, gamit ang isang bakal na krus na dinampot niya mula sa kapilya, ay nakikipaglaban sa dalawa. Ang bawat palo at salag ay umuugong sa loob ng silid. At ikaw naman, mahal na Regina? Sabi ni Senyora Isabela. Ang kanyang atensyon ay bumaling kay Gina. Siya mismo ang lumapit. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang humahaba, nagiging itim at matutulis. Ibigay mo sa akin ang dugo na nararapat para sa amin. Itinaas ni Gina ang rosaryo. Huwag kang lalapit, ngumisi ang matanda. Isang pirasong kahoy laban sa 100 taon ng kapangyarihan, kaawa-awa. Sumugod si Senyora Isabela. Mabilis, ngunit si Gina ay handa na. Sinalubong niya ito, itinutok ang krus.
Nang magdikit ang balat ng senyora at ang krus, isang nakakapasong tunog ang muling narinig. Napasigaw ang matanda, hindi sa sakit, kundi sa purong galit. Napaatras ito, ang kanyang braso ay umuusok. Ang kapangyarihan ng rosaryo ay mas malakas sa kanya. Ngunit habang nakatuon ang atensyon ni Gina sa matriarka, hindi niya napansin si Lyra na gumalaw. Sa isang bilis na hindi niya nakita, si Lyra ay nasa kanyang likuran na. Isang matulis na bagay ang tumusok sa tagiliran ni Gina. Isang patalim na gawa sa itim na bato. Napasigaw si Gina sa sakit. Nanghina ang kanyang mga tuhod at nabitawan niya ang rosaryo. Gumulong ito sa sahig. Ang liwanag nito ay bahagyang nanghina. Ngayon, tapusin na natin ito. Bulong ni Lyra sa kanyang tainga. Sa kabilang dako ng silid, nakita ni Raniel ang nangyari. Sa desperasyon, itinulak niya ang isa sa mga kalaban at sinubukang tulungan si Gina. Ngunit ang isa pang alagad ay sinaksak siya mula sa likod. Napaluhod si Raniel. Dugo ang dumadaloy mula sa kanyang bibig. Wala na. Talo na sila. Habang hinihila ni Lyra si Gina patungo sa altar, isang anino ang biglang pumasok sa silid. Isang aninong pagod, sugatan, ngunit puno ng determinasyon. Si Aling Sela. "Huwag ninyong sasaktan ng batang iyan!" Sigaw niya, may hawak na isang maliit na bote ng langis. Ngumisi si Senyora Isabela. "Isang matandang baliw. Ano ang magagawa mo?" Sumugod si Senyora Isabela kay Aling Sela. Ngunit hindi umiwas ang matanda. Sa halip, sinalubong niya ang atake. Ang mahahabang kuko ni Isabela ay bumaon ng malalim sa dibdib ni Aling Sela. "Mama Sela!" Isang sigaw na walang tunog ang kumawala kay Raniel. Ngunit habang nakabaon ang kamay ni Isabela sa kanya, ngumiti si Aling Sela, isang ngiting puno ng sakripisyo. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para ibuhos ang laman ng bote, banal na tubig sa braso ng senyora na nakatusok sa kanya. Isang nakakapasong hiyaw ang pinakawalan ng matriarka. Nasusunog ang kanyang laman sa sakit at gulat. Binunot niya ang kanyang kamay. Bumagsak si Aling Sela sa sahig. Ngunit bago siya mawalan ng malay, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Gina. Ginamit niya ang kanyang duguan at nanginginig na kamay para ituro ang rosaryong nasa sahig. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Gina ang lahat. Dugo ng isang taong may dalisay na pananampalataya at isang handog. Ang handog ay hindi si Gina. Ang handog ay si Aling Sela at ang kanyang dugo ang siyang magpapalakas sa sandata. Nanghihina dahil sa sugat, gumapang si Gina patungo sa rosaryo. Hinawakan niya ito at gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, ibinampi niya ang krus sa dumadaloy na dugo ni Aling Sela sa sahig. Sa sandaling magdikit ang banal na kahoy at ang dugo ng sakripisyo, ang rosaryo ay sumabog sa isang nakakasilaw na puting liwanag. Ang liwanag ay hindi na isang simpleng kislap. Ito ay isang pagsabog, isang araw na isinilang sa gitna ng kadiliman ng bulwagan. Ang init nito ay hindi nakakapaso sa balat ni Gina, ngunit para sa mga nilalang ng dilim, ito ay ang init ng impyerno. Napapikit si Gina sa tindi ng liwanag. Nang imulat niya itong muli, ang rosaryo sa kanyang kamay ay hindi na isang piraso ng kahoy. Ito ay isang sandata ng purong enerhiya. Ang bawat butil nito ay nag-aalab sa puting apoy. Ang dugo ni Aling Sela ay ganap na sinipsip nito at ngayon
Ang kapangyarihan ng sakripisyo at pananampalataya ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang mga aswang na nakikipaglaban kay Raniel ay naging abo sa isang iglap na susunog sa liwanag. Si Senyora Isabela, na nasusunog na ang braso, ay sumigaw sa matinding sakit. Ang kanyang balat ay natutunaw na parang kandila. Ang kapangyarihan na inipon niya sa loob ng 100 taon ay walang silbi laban sa liwanag na ito. Tanging si Lyra, na nasa proseso pa lang ng pagbabagong anyo, ang tila hindi gaanong apektado. Ngunit napaatras siya, tinatakpan ng kanyang mga mata. Ang kanyang anyo ay nagbabago-bago mula sa pagiging halimaw, pabalik sa pagiging tao, at muli. Ang sumpa sa loob niya ay hindi matatag. Hindi! Ungol ni Senyora Isabela habang gumagapang palayo sa liwanag. Ang aking lahi, ang aking sumpa. Dahan-dahang tumayo si Gina. Ang kanyang sugat sa tagiliran ay tila hindi na niya alintana. Ang enerhiya mula sa rosaryo ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa nakaluhod na katawan ni Aling Sela at sa sugatang si Raniel na pilit bumabangon. Ang pighati ay naging galit. Ama namin, sumasalangit ka. Nagsimula siyang magdasal. Ang mga salitang dati walang kahulugan sa kanya ay lumalabas na ngayon sa kanyang bibig na may bigat at kapangyarihan. Ang bawat salita ay parang isang alon ng enerhiya na lumalabas sa rosaryo. Ang liwanag ay lalong tumitindi. Sambahin ang ngalan mo. Ang mga kandilang pula sa paligid ay namatay lahat, na tila hinigop ng puting liwanag. Ang mga bintana ay nagsimulang mabasag. Ang mga pader ng mansyon ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Tigilan mo yan, sigaw ni Lyra. Ang boses ay pinaghalong boses tao at boses halimaw. Sumugod siya, ang kanyang mga kuko ay handang manlaslas. Ngunit hindi na siya ang Lyrang mabilis at malakas. Ang liwanag ay nagpapahina sa kanya. Hinarap siya ni Gina, itinutok ang nag-aalab na krus. Mapa sa amin ang kaharian mo. Ang liwanag ay tumama kay Lyra. Hindi siya nasunog na parang si Senyora Isabela. Sa halip, ang liwanag ay tila pumasok sa loob niya, nilalabanan ang kadilimang kumain sa kanyang kaluluwa. Napasigaw siya, isang sigaw ng matinding paghihirap, at bumagsak sa sahig, nagpagulong-gulong. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ang buong mansyon ay yumayanig na ngayon. Ang pundasyon ng kasamaan ay gumuho. Ang sumpa na nakatali sa lupain ay pinuputol. Sa labas naririnig ni Gina ang mga hiyaw ng iba pang mga taga-baryo, mga hiyaw ng sakit at marahil ng paglaya mula sa kanilang mahabang pagkakabilanggo. Si Senyora Isabela ay isa na lamang aninong naghihingalo sa isang sulok. 100 taon. Bulong nito. Sinayang ng isang mortal. At sa huling alon ng liwanag, ang kanyang katawan ay naging alikabok at tinangay ng hangin. Natapos ang dasal ni Gina. Ang liwanag mula sa rosaryo ay dahan-dahang humupa. Bumabalik sa pagiging isang mahinang kislap. Ang enerhiya ay umalis sa kanyang katawan at ang sakit mula sa kanyang sugat ay bumalik ng may kasamang matinding pagod. Halos mabuwal siya, ngunit isang kamay ang sumalo sa kanya. Si Raniel, sugatan ngunit buhay. Sa sahig, si Lyra ay nakahandusay, hindi na gumagalaw. Ang anyo nito ay anyo na ng isang tao.
Ang mga pulang mata ay wala na. Ngunit halos hindi na ito humihinga. Ang proseso ng paglilinis ay masyadong marahas para sa kanyang katawan. Gumapang si Gina papalapit sa kanya. Ang galit sa kanyang puso ay nawala, napalitan ng isang malalim na awa at kalungkutan. Inawakan niya ang kamay ng dating kaibigan, malamig. Dahan-dahang idinilat ni Lyra ang kanyang mga mata. Normal na ang mga ito ngayon. Puno ng pagsisisi, Gina. Bulong nito, dugo ang lumalabas sa gilid ng kanyang bibig. Patawad. Umiling si Gina, luha ang dumandaloy sa kanyang pisngi. Shh, magpahinga ka na. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra. Isang tunay na ngiti, sa wakas, ang ngiti ng Lyrang nakilala niya. Salamat. Huling bulong nito bago pumikit ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Nagyakap si Gina at Raniel sa gitna ng nag-uhong bulwagan sa kanilang paligid. Ang mansyon ay unti-unting bumibigay. Ang mga bulaklak ng flor de luna sa labas ay nagsimulang malanta at mangitim. Ang kanilang halimuyak ay napalitan ng amoy ng pagkabulok. Nabasag na ang sumpa, ngunit ang presyo nito ay napakataas. Mula sa bintana, nakita ni Gina ang isang bagay na halos kinalimutan na niya. Isang guhit ng kulay kahel at rosas sa dulo ng kabundukan. Ang bukang liwayway. Ang katahimikan na sumunod sa kaguluhan ay mas nakabibingi. Ang tanging maririnig na lang ay ang lagitik ng mga nasusunog na kahoy, ang paminsan-minsang pagbagsak ng mga bahagi ng mansyon at ang kanilang sariling pagod na paghinga. Tinulungan ni Raniel si Gina na tumayo. Ang sakit sa tagiliran ni Gina ay matindi, ngunit tinatagan niya ang sarili. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang lisanin ang impyernong ito. Bago umalis, lumapit si Raniel sa walang buhay na katawan ng kanyang lola, si Aling Sela. Lumuhod siya at sa unang pagkakataon nakita ni Gina ang isang emosyon na bumalong sa mga mata ng binatang Pipi, isang tahimik, malalim na pighati. Hinaplos niya ang kulubot na pisngi ng matanda at pagkatapos kinuha ang isang maliit na anting-anting na nakasabit sa leeg nito. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa, isang huling alaala. Magkaakbay, inalalayan nila ang isa't isa palabas ng gumuguhong mansyon. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Paglabas nila, ang kanilang nasaksihan ay isang tanawin ng pagkawasak. Ang dating baryo na puno ng tahimik na panganib ay isa na ngayong sementeryo ng mga pangarap at sumpa. Ang mga bahay ay tila mas luma at mas marupok na ngayon, na parang ang sumpang nagpapanatili sa kanila ay ang siya ring nagpapatibay sa kanilang mga pundasyon. Ang iilang mga taga-baryo na nakaligtas sa liwanag, mga matatanda na marahil ay hindi na kinayang tiisin ang paglilinis, ay nakaupo lang sa mga gilid ng daan. Ang kanilang mga mata ay blanko. Ang kanilang mahabang buhay ay biglang ninakaw pabalik. Iniwan silang mga tuyot na sisidlan. Walang lumingon sa kanila. Tila sila hangin. Dumaan sila sa hardin. Ang dating magagandang flor de luna ay mga itim at tuyot na halaman na lang. Ang kanilang mga talulot ay naging alikabok sa hangin. Ang lupa ay tila namatay kasama nila. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Si Gina, si Raniel, dalawang estranghero na pinag-isa ng isang gabing hindi nila malilimutan. Isang litratistang nawalan ng tiwala sa kanyang mga mata at isang binatang walang boses na nagsilbing kanyang tagapagligtas. Sa wakas, natanaw nila ito, ang tulay, ang kanilang tanging daan palabas.
Ang araw ay sumisikat na. Ang mga unang sinag nito ay tumatagos sa mga puno, nagbibigay ng ginintuang kulay sa lahat. Ang liwanag ay dapat magbigay ng pag-asa, ngunit para kay Gina, ito ay isang malupit na paalala lamang ng kadilimang kanilang pinagdaanan. Habang tinatawid nila ang kinakalawang na hanging bridge, hindi sila lumingon. Hindi nila kailangang lingunin pa ang San Eusebio. Ang mga alaala nito ay nakaukit na sa kanilang balat at kaluluwa. Naramdaman ni Gina ang rosaryo sa kanyang kamay. Hindi na ito nagliliwanag. Isa na lang ulit itong ordinaryong piraso ng kahoy, ngunit ang bigat nito sa kanyang palad ay iba na. Hindi na ito isang simpleng alaala mula sa kanyang lola. Ito ay isang testamento, isang patunay. Nang marating nila ang kabilang dulo, ang lupa ay tila mas matatag, ang hangin ay mas malinis. Nakarating sila, malaya na sila. Sa likod nila, isang malakas na langit-ngit ang narinig na sinundan ng tunog ng napuputol na mga kable. Napalingon sila. Ang hanging bridge na tila hinihintay lang ang kanilang pagtawid ay bumigay. Ang mga kable nito ay naputol isa-isa. Ang buong istruktura, kasama ang arko na may nakasulat na San Eusebio, ay dahan-dahang bumagsak sa malalim na bangin. Isang alingawngaw ng bumabagsak na bakal at kahoy ang umakyat mula sa kailaliman bago ito tuluyang nilamon ng katahimikan. Ang daan papasok at palabas ng San Eusebio ay tuluyan ng nawala. Ang baryo ay muling naging isang alamat, isang lihim na ibinaon sa puso ng kabundukan na walang makakapagsalaysay kundi ang dalawang sugatang kaluluwa na nakatakas dito. Tumingin si Gina sa kanyang palad. Ang mga paso mula sa nag-aapoy na rosaryo ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang balat. Isang mapa ng kanyang pananampalatayang biglaang isinilang. Sa tabi niya, hinawakan ni Raniel ang anting-anting ng kanyang lola, ang tanging koneksyon niya sa pamilyang nawala. Hindi sila nagsalita. Hindi na kailangan. Magkasama, dahan-dahan silang naglakad palayo sa bangin, palayo sa mga guho, palayo sa isang gabi na magiging isang bulong sa kanilang mga panaginip. Naglakad sila patungo sa pagsikat ng araw. Dala-dala hindi lang ang mga sugat sa kanilang katawan, kundi ang mas malalalim na pilat na iniwan sa kanilang mga alaala. Dahil alam ni Gina, habang buhay, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang mananatiling nakakulong sa kabilang panig ng nawawalang tulay na iyon. Isang bahagi na palaging makakarinig sa mga bulong ng San Eusebio sa dapit hapon,